as we face our 41st anniversary, gusto kong maintindihan nyo, dapat ang focus natin, Panginoon lang, kalooban niya. Why? When the things of this world matter more than God, ito yung pag-uusapan natin, we will miss God's best. Okay? Huwag mo nga hayaan na yung mga bagay sa sanlibutan na magsasabi ka, sana pala kinuha ko na lang building contractor para yumaman ako. You see? Sana pala nag-district engineer na lang ako. Okay? Maaring makuha mo yung lahat ng yaman. Tama? But you miss God's best. Ano sabi ng Colossians 3:2? Okay? On your King James Bible, read it now. Set your affections on things above, not on the things of the earth. Father, we thank you. Samahan mo kami, Pangunahan. Salamat po sa first Wednesday ng September. Ito po ang aming anniversary month. And we will be celebrating the 41st anniversary. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong kahabagan. Turuan mo kami, hamunin. In Christ name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katimat. Sabi sa kanya, happy prayer meeting. Come on, say it. Nung sinabi po ng Panginoon, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Okay? Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi ibig sabihin, pabayaan mo yung pasikal na pamumuhay mo dito. No. Kinakailangan lang ang focus natin sa Panginoon. Okay? Kasi ito po yan. When your heart and my heart is set on earthly things, napakahirap na mag-focus on heavenly purposes. Iisipin mo, may problema ako Binaha kami, may sakit ang anak ko, may sakit ang asawa ko. Ba't ako magdadala ng visitor Sunday? You see? Asahan nyo na po ito, ha? Dahil mag-anniversary tayo, hindi titigil at hindi matuto ang dyablo na malusog ka, na wala kang problema. Diyan, sunoy-sunoy. Katulad kanina, kinausap ko si Joy. Sabi ko, Joy, kamusta ka na? Pastor, ito po, magpapa-emergency na po ako. Si Paulo nung Monday pa. Tapos kami ni Henry nahawa. Si Henry nasa bahay, magpapa-emergency. Imagine, doktor to, ha? Tama? Doktor. Hindi exempted sa sakit. Are you with me? Yung asawa niya, si Joy, napakaganda ng tinatawag na healthcare program na binibigyan ng kumpanya. Hindi exempted sa sakit. What does it mean? Sa lupa, we are not exempted. Hanggat nasa lupa ka, may magkakaproblema, may magkukulang, may magkakasakit. We are not exempted. Kanya huwag mong ilalagak ang pag-asa, huwag mong ilalagak ang iyong pananaw sa mga magmumudong bagay. Bakit? Kasi mapapagod ka. Judging your success by how much stuff you own will keep you concerned about keeping things and maintaining things. Isipin mo yung mga nepo babies ngayon, di ba? Nagbibiro lang naman sila. Okay? Yung mga magkano bill kaya natin? Siguro mga 500,000. Hindi, mga 300 siguro yan. Mamaya dumating, 700,000 pala. Hindi naman 700 talaga yun. 7,956. Okay? Nagbablog lang yung mga kamote. Hindi na alam, magpa-flashback sa kanila. Hindi na alam, babalik sa kanila. Are you following me? Di pinag-usapan ka, hindi mo dapat ipagyabang. Okay? Nasasabi mo, ito yung gamit ko, ito yung... Now listen, napaka-importante. Okay? Na ang ating tuon nasa langit. Kasi bakit? Pag hindi yan nakatuon sa Diyos, maiinggit ka, sana all. Di ba? Makikita mo yung isang tao, di ba? Kailan nagsimula kang maging ma-involved sa flood control? 2012, hindi po. 2016 po. Nagkano puhunan mo? Ganire. Tapos napakaraming sasakyan. Ba't mo binili tong kotse na to? Natuwa po ako, may payong sa loob. Di Cafe Flex. Hinabol ng BIR. Ayun me. Listen, pag marami tayong gamit, mahirap po yan. Okay? Ang tanong ko sa iyo ito, you need to ask yourself, what am I going to do with my life? Ano gagawin ko sa buhay ko? Tama? What am I going to do? Will I live for God or will I live for things? Pag bagay ang pinamuhay mo, di pag nawala yung tsinelas mo, pag nawala yung ulam mo, pag may nakagasgas ng sasakyan mo, pag ninakaw yung cellphone mo, sino ka na? You see? Let us stop making excuses and let us stop blaming others for your life. Okay? Yes. Marahil hindi naging responsable tatay at nanay mo. Yes. Marahil hindi mo gusto pero naghiwalay sila.
Okay? Just like what I told you, I came from a broken family. Okay? I never felt the love of my father. Pero hindi ko sinisi tatay ko. Hindi ko sinisi nanay ko. Hindi ko sabi, kanya tayo ganito kasi nanay ko. No, no, no. I have to stop making excuses and I have to stop blaming people. Bakit? Buhay ko to eh. Okay? Sapat na nililiwanag na ako dito. Kung hindi ko man maramdaman ang pag-ibig nila, may Diyos. May Panginoon. Ba't gagawin kong Diyos ang nanay ko? Okay? Ba't gagawin kong Diyos ang tatay ko? Oh. Others may have affected your present. Okay? Marahil. Dahil kapo si nanay, kapo si tatay, kanya-ganyan ka. But I ask you, are you going to decide to affect your future because of their shortcoming? Or you will be responsible to say, yes, ito binigay ng tatay at nanay ko, tatayo ako, magsisimula ako, aayusin ko buhay ko. Bakit? Meron kang Panginoon eh. You see? Kung ginamit ko yung lilahan, okay, na ang tatay ko namatay sa bahay ng ibang tao, ibang pamilya, tapos kami hiwa-hiwalay, kami pinamigay, hindi na ako aabot sa ganito. I can make a lot of excuses. Okay? I am going to be responsible. Lord, I will focus my focus on you. I will focus my sight on you. Doon ako. Wala akong pakialam on how people will treat me. Wala akong pakialam what people will say about me. I don't care. Ang mahalaga, I would like to please my God. Okay? I always ask myself, Lord, have I asked you to be in charge of my life today? Okay? Others may discourage you. Tama? May sasabihin silang pangit. Iinsultuhin ka. Galing ka naman sa pangit na pamilya eh. Wala namang maganda sa inyo eh. Or they will provoke you. Pero ikaw ang gagawa ng choice how to respond. How many times I told you? Di ba? Oh, meron pang iba nung magkaroon ako ng problema, nadapa ko. Eh kasi mayabang yan eh. Di ba? Sinabi mo yun? Okay? People will laugh at you. It's okay. Ang mali. Ang sabi ko sa inyo last week, di baling magsimulang uli, wag lang manatiling mali. Okay? At pag may nakita ka na isang tao na may problemang inaharap, tapos imbis na tulungan mo, tinawanan mo, tiniris mo, ay naku, sinasabi ko sa iyo, isang araw, aanihin mo yan. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Okay? Kasi what we sow, we will reap. Okay? Now, tatandaan natin. We need to understand you are responsible for your own actions. Gagalitin ka. Ipoprovoke ka. Okay? Kanya sabi ko nga, di ba? Nagpapasalamat ako nung ako'y barubal pa, wala pang Facebook. Isipin mo kung halimbawa, may Facebook na noon. Pastor namin nakikipagsuntukan sa kalye. Oh. Pastor namin ang gulpi ng konduktor. But I learned, sabi ko, okay na ako. Kanina habang kumakain sila, nanonood lang ako sa kanila. Habang nagme-meeting kami sa mga gagawin namin. Okay? Oh. Sa 2026. Oh, Joey, ikaw nang bahala. Kami na pong bahala. Magtutulong na lang po kami na Pastor Elbad. Kami na pong iikot doon. Sige ha, ayusin natin yan. Sige po, ikaw na pong bahala. Ayusin natin to. Okay? And we will do. You see? Responsable ko doon eh. Pwede kang saktan. Pagka gumanti ka, responsable ka. I am responsible for my own decisions. You see? Dapat maintindihan mo. Okay? Dapat you need to be proactive, not reactive. We need to take the initiative. It's your choice. Ikaw ang pipili niyan. You see? Some people will react, umuulan na naman. Hindi ka ba dapat magpasalamat umuulan? Sabi ko nga, kanina sa meeting namin, hindi ba tayo dapat magpasalamat na pinilit ng Diyos na umulan, bumaha? Okay? Bakit? O, dumating yung Dante, yung Emong, ano ba yung F? Frias. Sunod-sunod eh, di ba? O, Dante, Emong, Dante, ano ba yung E? Echkabeche, o, tapos Frias, di ba? Ano susunod? G. Ano yung susunod G? Herulaga. Oh. Di ba?
Bumaha. O ano nangyari? Di nahalongkat yung flood project. O, di nakita. Sabi ko, di nakita natin. And this is something we have to see. Now, kung walang baha, malalaman bang may mali sa flood control? Wala. Bakit yung isa kahapon, pinipilit na sabi ko, alam mo kung bakit? Kasi yan, siya lang yung mag-isang congressman sa lugar nila at baha lagi ang nabotas. Yun lang yun. At hindi siya nakakuha ng posisyon. Kanya galit yan. You see? At kumaganti siya. And this is something we have to do. Ang diablo, tinitignan ka. Ang diablo, sumusunod yan. Ano sabi? Okay? First Peter chapter 5 verse number 7. Tignan mo, ha? And verse number 8. Tignan mo, ha? Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Verse number 8. Ano sabi? Maging mapagmasid ka. Meaning, huwag kang lasing. Be sober. Ano pa? Maging vigilant ka. Magmasid. Bakit? Kasi yung kaaway natin, sino kaaway? Hindi kapitbahay. Sino kaaway? Hindi yung biyenan. Hindi yung anak. Hindi yung manugang. Hindi yung kaklase. Ang kaaway natin yung diablo. Ano sabi? Siya'y parang isang leon na umatungal at naglalakad at naghahanap ng masisila. Pinanonood ka niya habang nakapila ka sa LRT. Pinanonood ka niya habang bumibili ka. Pinanonood ka niya, tama? Bumibili ka ng Coke. Sabi mo, ay pabili po ng Coke. Anong Coke? Mismo. Miss ka? Nasaktan ka. Bakit? Hindi ka miss nung... Diba? Kukwentuhan ka ma. Si Junior, bumili ng kape, nasa pack. Magagalit ka. Bakit nasa pack? Ba't pinabayaan mo? Bumili po ng kape, nasa pack po eh. Nagalit ka, nag-react ka. Yung pagkita mo, ano nangyari? Bumili po ako ng kape, nasa pack. Di ba, nasa pack. Nag-react ka na. Di ba? Ilang nabudol nun? Ilan yung nagalit, nag-react? Bakit? They allowed things. Now listen. As you stay in faith and obey His word, you are as beneficial to others as you want to be. Ang tanong ko sa iyo, will you be beneficial? Meaning kapaki-pakinabang o kabigatan sa iba? You see? Sabi ko kanina sa maraming pastor na kasama namin, mauna na kayo. Bakit? Akala ni Pastor Benny, MBBE kayo. Bakit po? Wednesday ngayon may service kayo. Oo nga no. Thursday ang service nila eh. Tuesday, Thursday, Friday. Okay? Walang Wednesday. Magpaalam na kayo. Kayo po. Mamaya pa ako may kakausapin pa kaming abogado, si Attorney Montemayor. Okay? Kasi we have to, dumating yung Chief of Police ng Mexico, Pampanga, dumating yung Regional Director ng Pampanga, dumating yung Commission of Human Rights ng Pampanga, dumating yung abogado, kasi we're talking about how to help. Sino tinutulungan namin? Yung pastor na Amerikanong minumura kami. Yung pastor na inaaway kami. You see? Sabi tuloy nung Joey Montemayor, hindi namin alam yun. So, no, it's okay. We're helping. Okay? We will help him because he is a saved person at anak ng Diyos yan at Baptist yan. Tanong ko sa iyo, sino nakikinabang sa iyo? Yung mabait lang sa iyo? At yung nang-away sa iyo, hindi mo tutulungan? You see? Dumating na kami sa point na sabi ko, kahit salbahe yan, okay? Tulungan natin, ha? Sige. Kahit tinitira tayo niyan, tulungan natin. Kanina, inasikaso namin. I ask you, are you beneficial to others? Sabi ko nga sa inyo, no? Labas sa family mo. Natural tumulong ka sa nanay. Natural si Wayne tutulong sa tatay niya, tutulong sa nanay niya. Ikaw, Kent, di ba?
Tutulong ka sa nanay. Ikaw, Johan, dapat tumutulong ka sa family mo. Tama? Natural yan eh. Pero labas sa family mo, Leah. Labas sa family mo, Rich. Labas sa family mo, Yesa. Labas sa family mo, Sapsap. Sino pa nakikinabang sa'yo? Kanya may church. Okay? Kanya may church. If you want to accomplish as much as you can, it's your choice. Will you use your time, your talent, your treasure? Just for yourself? Just for your family? You see? Or you will maximize yung potential na meron ka? You see? Kagabi, sinabi sa akin ni Jeff tsaka ni Ems, sabi niya, 10 namin kukunin yung pang ipandadagdag. Kasi yung nag-install lang nito, nag-install ito ha, nasa 28,000 eh. Sabi ko sa akin, yung pong ito, yung 45,000, sa akin. Walang nga gastusin ng church dyan. Bakit? It's my gift. Why would I limit God's blessing to me? Okay? If you want to be beneficial, it's your choice. You are as competent as you make yourself to be. You see? Dapat hinahasa mo sarili mo. I ask you. Di ba? Sabi ng Proverbs 27, I think it was, iron sharpeneth iron. Tama? Ang isang patalim, tumatalas kasi hinahasa mo. Tama? Pag ang kutsilyo hindi mo hinasa. Okay? Paano ka magagamit? There are 2 things. Okay? May kausap ako kanina. Sabi ko sa kanya, kagabi. Sabi ko sa kanya, so wala kang trabaho ngayon? Wala po eh. Galingan mo. Lagyan mo ng skills. Okay? Yung ikaw yung hahanapin ng trabaho, hindi ikaw yung maghahanap. Okay? Lagyan mo ng skills. Ang kailangan mo, hasain mo sarili mo. Bakit? Para maging invaluable ka. Nakagamit ka at napakahalaga mo. Kasi bakit? Ngayon, I'll tell you, a lot of people are getting crazy. Bakit? Papalitan na sila ng AI. You see? Tatanggalin ng trabaho. Okay? Pero kung inahasa mo sarili mo, hindi ka mapapahamak. Okay? Isang araw, yung trabaho mo, pinalitan ka na ng AI. Wala nang mangyari sa iyo. Okay? That's why I told you, di ba? I have been telling you, 2005, I asked Lasal, what can you give to my son? What course will he take na hindi siya maghahanap ng trabaho? Siya hahanapin ng trabaho. And they gave. Okay? Are you competent? Pag may binigay ba sa'yo, gaganda? Pagpapalain? That's been I'm telling, di ba? Ano sabi ulit ng Joshua 1:8, di ba? Itong salita ng Diyos, okay? This book of the law shall not depart. Huwag aalis sa bibig mo. Okay? Ikaw ang pipili niyan, ha? Mag-meditate ka day and night. Okay? You have to observe, to do according. Hindi lang binasa, gagawin. Oh. Imagine this is my 3rd Bible for this year of 2025. Oh. Binibilang ko kagabi. Sabi ko, ilang bagong Bibles pa meron ako? Nakita ko meron pa akong 9 new Bibles. Okay? Last month na tong October, so meron pa akong 8. So that will be 2027. Okay? May darating pa akong Bibles na sinabi ko, Bible na nabigay mo sa akin. You see? Nagkukolekta ako ng Bible eh. Ang tanong ko sa iyo, have you read the Bible from cover to cover? At sabi dito, pag binasa mo yan araw at gabi, at ginawa mo yung nakasulat dyan, ano sabi? Thou shalt make. Ikaw ang gagawa ng tagumpay mo. Ikaw ang gagawa na magkaroon ka ng good success. Hindi mo kailangan magtago sa imburnal. No. You will make good success. Nahiya nga ako sa mga pastor. Habang may nagmi-meeting, halika na, Joey. Ano ba, ito gagawin natin. Ito. Sige po. Ano, magpaiwan ka. Sige po, hintayin ko po. Oh. Kausapin natin. Sige po, ako pong bahala. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ang pipili. Kung hindi ka tumatagumpay, wala kang answer. It's your fault. Ano sabi ulit ng Psalm 1:1-3, di ba?
You see? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the godly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Okay? Hindi siya upo. Ano sabi sa verse 2? Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan at sa kanyang kautusan. Okay? Doon siya nagme-meditate, nagbubulay-bulay. Ano sabi na verse number 3? Siya'y mahalantulad sa isang puno na nakatanim sa rivers of water. Anong mangyari? Magbubunga sa tamang panahon. Ano pa mangyari? Hindi pabigat. At ano pa mangyari? Ano man ang gawin niya, pagpapalain. This is always my measuring stick. Okay? Pag nakikita ko na yung ginagawa ko hindi pinagpapala, isa lang ibig sabihin, I don't love the Word of God. I am not meditating. You see? Pag mineditate mo yan, kinapit mo yan, sasabihin ko sa'yo, may bago kang answered prayer. I would like to tell this to you. If you want to be close to God, it's your choice. Why? God is one prayer away. Tama? Bakit ang dami mong oras sa Reels, ang dami mong oras sa YouTube, ang dami mong oras sa TV, wala kang oras sa Diyos? You see? Habang nagmi-meeting kami, nandun lang ako sa gilid. Ang ginagawa mo, sabi ko, I'm just making the message. Inaayos ko na, fina-finalize ko na yung message ko para sa Sunday. You see? Nakagawa na ako ng mensahe ko para sa Sunday. You know, God has a reason for everything. You see? Natapos ko na, iayos ko na lang, lalagyan ko na ng color coding. Why? I can be as close to God as it's my choice. Kung malayo ka, hindi kasalanan ng nanay mo, hindi dahil maingay yung kapatid mo, hindi dahil sa wala ka matutugan, kasi nagbo-board. No, ikaw ang pumili niyan. You see? Ikaw. Kasi yung nagdala sa akin, wala na eh. Yung nagdala sa akin dito, laging wala si Ate Remy. By the way, kasi wala si Ate Remy, kanya, you can be close. You can read your Bible. You can pray as much as you want to. Habang bumabaybay kami rito, I was praying. I am using my prayer diary. You see? You can read. It's your choice. You see, kung hindi mo nababasa Bible mo, isa lang ibig sabihin yan. Kaninang umaga, paglabas ko, hindi ko makita si Ellen. Alam mo kung nasaan? Nakaluhod sa salas. Sorry. Makikita ko nakaluhod sa salas, sa sopa, tapos nakita ko yung Bible niya, bukas, nasa table. Is she reading the Bible kasi asawa siya ng pastor? Na. Is she praying kasi asawa siya ng pastor? No. She is praying kasi anak siya ng Diyos. He is reading the Bible kasi anak siya ng Diyos. God has given you the freedom of choice. At yung choices mo will determine your future. I ask you, di ba sinasabi natin, huwag kang umasa ng masaganang bukas, maginhawang bukas, at mapagpalang bukas kung ang ginagawa mo ngayon, kagaya kahapon, anong ginagawa mo? Tapos magagalit ka, tataas mo yung kamay mo, pati gobyerno uupakan mo. You see? Si Army Supremo nag-post kaninang umaga. Okay? Yung sinabi ko sa inyo nung Sunday morning, di ba? Mag-aaral ka ng kinder, ng nursery, ito, 18 months, tapos ito matuwa, tapos ito lang ang sweldo mo. Sabi ko, hindi lang sa Pilipinas yan, kahit saan yan. Kanya kailangan natin ng favor ng Diyos. You see? At kahit sinong presidente, yun ang sitwasyon natin. Are you with me? In a broken world, okay? Where poor gets poorer and richer get richer, paano ka lalaban kung wala kang Diyos? You see? Ikaw ang maglalapit ng sarili mo. Okay? Ang tanong, will you choose to be closer to God? Will you choose to synthesize everything? Nasasalain mo lahat ng nakikita mo? Ayon sa pamantayan ng Diyos? You see? If you're going to fulfill the mission that God has for you, dapat iba ka. Iba ka sa kapitbahay mo, iba ka sa kaklase mo, iba ka sa best friend mo, iba ka sa nanay mo, iba ka sa tatay mo, iba ka sa mga tropa mo, iba ka. Bakit? Kasi pinili mo ang Diyos. You see? Dapat iba ka.
Pero mo, nasa Ilocos kami, may magsasalitang pastor, sasabihin, alam mo, kanya kami napapagalitan dahil sa iyo eh. Bakit? Ikinukumpara ka sa amin. Pakialam ko sa inyo. Kasi, I'm just doing my job. Oh. Monday, meron kaming program. Pumunta kami. Sabi, ay wala pala sila rito kasi yung anak ni Princess, si Ira, nag-scooter, nabagok ang ulo. Nandun sila lahat. Oh, sabi ko, andito lang kami. Oh. Andiyan pa ba kayo? Andito po ako, hindi po naalis. Dumating sila, 12 o'clock. Oh. Nagkwentuhan kami. Sabi niya, gusto mo to? May kim na po ako kanina. Okay lang po ako. Oh, masarap to, tuna. Sige, kain ka ng tuna. Then umuwi kami mga 2:00 na madaling araw. Magto 2 o'clock. Kasi, sabi nung boss ko, hindi mo kasi kinausap eh. Pinabayaan mo yung mga bata dyan sa baba. Sabi ko, tulog na ho kayo. Marami pa ho kayong gagawin bukas. You see? I ask you, how can God use you if you're the same person at pareho lang kayo ng iba? Yung kapitbahay mo, mareklamo, ikaw mareklamo ka. Yung kapitbahay mo, inggitero, ikaw inggitero ka. Yung kapitbahay mo, ikaw sama-sama, tamad, ikaw tamad ka. Mali. You dare to be different. Dapat iba ka. You see? Oh. Dahil nakita mo, nung makita ni Bron, yung pangalan mo, nang bablog kami, oh, Bron, andito si Neil. Hi, Kuya Neil, best friend. Pag napahamak yung apo ko, ikaw pala best friend. Gugulpihin kita, sinasabi ko sa iyo. Pero mo para sabihin niya, hi, best friend. Ano sabi ng Luke 12:15? Okay? Mag-ingat kayo. Magmasid kayo. Okay? Huwag niyong hayaan ang kasakiman ang magkontrol ng buhay mo kasi ang buhay ng tao ay hindi lamang napupuno at hindi lamang sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Isipin mo yung mga problema ng mga kontratista ngayon. Ban for life. Right? Oh. Nakita mo yung nag-viral na kotse na abogada na yung traffic enforcer sinakay? Wala na siyang lisensya. It's her choice. Ano yung magandang sasakyan na kinumpis ka? Di ba? Di masarap na yung naka-sidecar ka. Na simple lang ang buhay mo. You see? Ang buhay natin ay hindi binubuo lamang ng bagay na tinatangkilik natin. Yung suot mo, yung nasa bahay mo, it's not about that. Okay? Mag-ingat tayo. Huwag kang mainggit. Ang kainggitan mo, yung faithful na nagpipray, yung faithful na nagsosoul winning, yung faithful na nagdadala ng bisita, kahit may dinaraanan, at merong ginagawa sa gawain. Kasi kainggit-inggit yun. Kung may inggit ka sa pera, mapapagod ka niyan. Di ba? Oh. Lahat ng flex. Stay focused on the most important thing. What is that? Your relationship with Jesus. Are you growing? Di ba? Jacinth, first year ka sa college, right? Pag hindi ka nag-ingat, kakainin ka ng sanlibutan. Makikita mo, iba linyahan nila. Okay? Iba lingwahe nila, iba linyahan nila, iba priorities nila. Are you following me? At pag hindi ka nag-ingat, yung nakita mong grade dito, hindi mangyayari sa'yo. At ang pinakamagandang nakita ko, 30% off sa tuition fee. You see? Stay focused. Kamusta ang relationship mo sa Diyos? Okay? Do not allow anything to come between you and God. Kasi ito yan, ha? Anything between you and God is an idol. It might be your relationship, it might be your job, it might be your work, it might be your study, it might be anything. Cell phone, Facebook, anything. You see? Do we allow distractions to keep us from achieving God's best for us?
nadidistract ka. I always tell God, every night I go to sleep, Lord, kung gigisingin mo ako bukas, I'm okay. Kung hindi naman, salamat. Pero Lord, are there things that you want me to leave? Are there things that you want me to give up? What more do you want me to give up? Ano pa? You see? Ano pa ang kulang? Bakit? I just want to please my God. What are the practical steps do we need to take to help minimize these distractions in your life? You see? Kanina nga, nakausap ko yung abogado na nakuha namin para kay Jeremy Ferguson. Sabi ko, di ba doktor ka? Opo, cardio ko. Tapos abogado ka? Opo. May sakit ka ba sa puso, pastor? Meron. Natiay na ako eh. Ano iniinom mo? Hindi, iniisa-isa ko. Pare-pare tayo na iniinom. Bakit? Ito rin ito. Sabi ko, so ibig sabihin, nasa kwartong to, lahat may tama sa puso. Oo, okay, that's good. Akala ko, nag-iisa lang ako. Abogado na, doktor pa. Ikaw, nurse ka na, doktora pa. Tama? Sabi ko, how old are you? I'm 68. That's good. Sabi ko, that's good. Sabi niya, ito nga yung pastor namin. Sabi ko, sa amin tumira yung pastor mo dati. Ito, tinulungan ko yan, inigaan ko yan. Ganun po ba? Naku, salamat po. Sabi ko, kukontakin na lang kita dito ha. Sige po, kami na pambahala, pastor. Sabi ko, Baptist ka pala. Akala ko, evangelical ka. Hindi po. Fundamental po kami. Ako po ito. Good. Ang tanong ko sa iyo, what are the distractions that you allow? Bakit hindi mo nakukuha yung God's best? Unang-una, I cannot live on others' commitment. Hindi mo pwedeng sabihin, Leah, nag-commit na yung nanay ko eh. Okay na ako. Hindi mo pwedeng sabihin, Joy, nag-commit na si Kuya Radyo eh. Okay na ako. Hindi pwedeng sabihin ni Carrie, may commitment na yung asawa ko eh. Okay na ako. No! When you accepted the Lord, you accepted Him as your personal Savior, then therefore, we need to build our own personal growing relationship with God. Hindi pwedeng iasa ni Ellen sa akin ang spiritual life niya. Hindi ko pwedeng iasa kay Jeff yung aking spiritual life. I cannot live on others' commitment. I need to make my own commitment. Okay? Lalo na sa spiritual commitment. Ano sabi ng Romans chapter 14:12? Okay? Sapagkat ang bawat sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Haharap ka Kian, haharap ka Katiana, haharap ka Steve, haharap ka Rain, haharap ka Sean. You see? Anong ginawa mo sa time, talent, and treasure mo? Ang dami mong nakausap at wala kang na-witnessan, at wala kang bunga. We will face God. And I want you to picture that day. Walang barkada, walang tropa. It's just you and God. Wala kang pwedeng sisihin, Kyle. Wala kang pwedeng sabihin na, kasi yung kapatid ko kasi, hindi pwedeng sabihin ni Ebet yan. Pag nasa judgment seat ka na, it's just you and God. Walang tatayo para sa'yo doon. Hindi mo pwedeng ikatwiran yung ate ko kasi siyang No. Ikaw, Jabez, pwede mong sabihin, my parents is a pastor. Pwede mong sabihin yan eh. Iba yung linyahan ng tatay mo. Kasi, kanina nga habang nagdidiskusyon kami, sabi ko, you don't know what seeds we sown when we're starting. Tama? Hindi mo alam ang mga binihing tininim namin eh. Kung nagtanim kami at ngayon inaani namin, ano sa'yo yan? Di magtanim ka na sa'yo. Kasi, why will you allow your life to be dictated by the commitment of others? Dapat iba yung commitment mo. You see? You've heard people, my parents are Christian, my dad is a missionary, my husband is a believer, my wife is a believer. So what? So what? You need a personal relationship with God through Jesus. We need a growing relationship with God. Huwag mong hayang lumaki ka lang sa church, tapos wala kang pakinabang. You see?
And I'm so thankful. Sabi ko nga, Lord, every day as I prayed for Bron, every day, every night as I prayed for Sulen, sabi ko, Lord, sana mahigitan ni Bron tsaka ni Sulen yung ginagawa ko. Some of you teenagers, it's time for you to grow up. Okay? Huwag kang pupunta kasi nandito nanay mo, kasi nandito tatay mo. Isang araw wala na nanay mo, isang araw wala na tatay, isang araw mahina na sila, isang araw hindi nila kayang bumangon, isang araw kukunin sila ng pan. Ang tanong ko ito, paano ka? You need to quit living off the spiritual apron strings of your parents and get your own faith. Have your own faith. You see? Ibang commitment ni Arman sa commitment mo, Elijah. Hindi mo pwede sabihin, tatay ko naman ganito eh. Iba yung tatay mo, iba yung sayo. Hindi ka pwedeng umangkas, Louie, sa commitment na meron si Richelle. Iba rin ang commitment ni Joseph kay Marlon. Iba yung commitment ni Delia kay Fernan. Iba yan. Hindi ka kinakailangang malagi magtatago. Hindi pwede sabihin ni Ruby, yung asawa ko, nagsaserve yan. Ang sipag niyan. Ando dun nga sa Dipolog eh. Kararating lang eh. Oh. Iba yun sa'yo. Iba rin yung commitment na meron ikaw, Karamil, kay Marisa. Kasi, hindi mo pwede sakyan yan. We need to make our own faith story. What is your faith story? You see? Ano yung faith story na meron si Nelia? Kanina ito si John Paul nag-post ng picture niya, ng tatay niya siya, tsaka si John Paul, si Joshua. Oh. May nagsabi ng isa, ay ampun lang talaga si Joshua. Tinatanong ko sino pinakamaganda. Sabi ko, sino pinakapogi diyan? Pinakapogi, si Ajoy. Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong sasakay sa commitment ng tatay ninyo. Gagawa ka ng sarili mong faith story, Joshua. Gagawa ka ng sarili mong faith story, Paul. Gagawa ka ng sarili mong faith story. Iba yung kasaysayan nila, iba yung kasaysayan mo. Huwag kang sasakay. Make your own faith story. You need to make your own blessings. You know what I'm saying? Uy, na-bless tayo. Okay. No! Kanya chinecheck ko yung mga anak ko. Oh, kumita ka? Opo. Mag-offering ka. Bakit? Gumawa ka sa mong blessing. You see? Gagawa ka ng sarili mong blessing. Gagawa ka ng sarili mong faith story. Huwag kang aangkas. Nag-first fruit na yung tatay ko eh. Nag-first fruit na yung nanay ko eh. You see? Ano yung nakita pag binabasa ko yung commitment namin at yung offerings namin? Iba yung offering ko. Isa ba offering ni Ellen? Iba rin yung offering ng mga anak ko. Bakit? Hindi kami pwedeng sumakay sa isa't isa. Walang Mr. and Mrs. Individual growth yan. You see? We need to do our own choosing whether to obey God or disobey God. Magpasalamat ka lang na may nanay ka, may malasakit sa'yo, pinibitbit ka, kinukulit ka, pinadadalo ka. Pero pag wala nang nangungulit, anong gagawin mo? You see? Will you be happy, Bonnie, na makita mo yung anak mo, iba na priority? Oh, Jericho, will you be happy to see? Si Gretchen, iba yung priority niya kaysa sa inyo? Teach her to make a decision based on her relationship with God. You see? If you want to grow up, you choose God. Serve in the ecclesia. Ipagamit mo yung time, talent, and treasure mo. Lord, gagamitin ko to. Gagalingan ko. Kanya nga minsan pag nakikita ko, pag tumutugtog na si Joshua at si John Paul, pag tumutugtog na si Ajoy, pag tumutugtog na itong si Rain, pag tumutugtog na itong si Kian, si Katkat, at si Steve, sabi ko, Lord, yung mga magulang nito walang ganyan eh. Tapos sila ganyan. Nung Sunday nawala itong si Malu. Sabi ko, nasa si Malu? Umuwi daw, masama pakiramdam. Pero si Chloe nandiyan dyan, no? Showy, Chloe. Basta we. Okay? Sabi ko, ba't nandito ka pa? I choose to stay. Kanino ka sasabay?
Kay Tita Tess, kay Lola Tess. Okay ka lang? Opo, makikinig po ako. Pwede sabihin, Pastor, umuwi po si Ama, may sakit eh. Mauna na rin po ako, ha? You know what I'm saying? It's your choice. Hindi mo iaangkla yung relationship mo. Huwag kang maging faithful. You see, Paulo, kasi nandito yung crush mo kung sino man yan. Okay? It's your choice to obey. You cannot live on others' commitment. Pangalawa, you cannot blame others for your life. Hindi mo pwedeng sisihin ng iba. Natisod ako dito eh. Naasar ako eh. Kanya ayoko na magsimba. Hindi na ako pupunta dyan. Di ba? Ayaw ko na. Nakakatisod. Hindi maganda. Aalis ka. Okay? Hindi ka lalago kung palipat-lipat ka ng church. Ang ibang mga tao, as they face small inconveniences, napagsabihan lang ni pastor, hindi nagustuhan yung preaching, o kaya hindi napansin. Mga kapatid, listen, growth is not seeking comfort. Growth happens when we stay, kahit na uncomfortable, kasi it is where God will mold our character. If you always end up na pag nasaktan ka, hindi ka nakanamayan, aalis ka, problema wala sa iba, baka nasa iyo. Okay? Checkin natin ang puso natin. Kasi the church is not perfect. Ang church hindi perfect. Panahon ni Kristo sabi ko nga ito sa isa, ano ba naman simbahan to sunod-sunod? Cavite, ito. Sabi ko, ba't ganito simbahan? Sabi ko, si Kristo na nga pastor eh. May naghudas pa eh. Ikaw pa. It's not perfect. When you walk away every time you're corrected or reformed, it will not solve anything. Worst, aalis ka, tapos pag alis mo, you know what you'll do? You will speak against the church. I-reveal mo yung bitterness mo, not maturity. Galit ka sa mga tao? Baka ikaw problema. Check your heart. Hindi ka aalis, tapos sisiraan mo sila. Don't run away. Stay, grow, and learn to forgive. Di mo pwede. Kanya ako umalis sa choir eh. Kanya hindi na ako nagsosoul winning eh. Kasi kanya hindi ako nagbibigay. Kasi mali. Why would you allow others' fault to dictate you? Ano sabi ng Matthew 7:3? Ba't mo tinitignan ang muta sa kapitbahay mo? Hindi mo man nakita, meron kang beam sa mukha mo, sa mata mo? Alam niyo po mga kapatid, madali nating makita yung pagkukulang ng iba eh. Late na naman yan si Vilma. Ito, ang pangit kumanta nito, ang di maganda boses. Madaling makita. Society says the exact opposite. Alam mo sabihin ng society, it's not your fault. You're a product of your environment. Kanya-ganyan. You know why you're a mess? Kasi you're a product of a broken home. Unsupported family members. At yung mga nakapaligid sa iyo, unreasonable, wala silang pakialam sa iyo. Kanya-ganyan ka. Mali. May Diyos tayo. May Word of God tayo. May simbahan tayo. Choose to be responsible. I have been here for 42 years. Alam mo, sasabihin ng mga tao ng sanlibutan, kasalanan ng parents mo yan. It's the fault of your parents. Kasalanan ng kapatid mo yan. Kasalanan ng teacher mo yan. Kasalanan ng pastor mo yan. It's always never others' fault, never yours. Blame other people. Okay? Pag may nangyaring pangit siya, blame. Blame. When you blame people, you become lame. You see? When you spell blame, be lame. Nagiging pilay ka. Kung iintindihin ko lahat ng nakikita ko, nagsiti mo ha? Panahon ni Pastor Fajardo, pag hindi mo binuksan ng gate, ng 2 busina, pag nakita niyang meron kang missed call na hindi mo sinagot, maghanda ka na. Okay?
Natutunan ko yun eh. Kaya pag may miss call ako, ethics will tell me, uy, miss call. Kaya isang araw, sabi ni Moni, Pastor, sorry po, hindi ko nasagot kasi ganito. Okay lang kasi kako, may kinausap ako eh. Sinabi ko sa kanya, kinotion ko to ha, ito sinabi ko. May mga anak ka, nakakita siya, nakikita yung post mo. Ito, in-inform lang kita na ito gagawin mo. Okay? Kasi baka makita ng anak, binura na naman niya, pero kako sinabi ko sa iyo, ha? Kasi ikaw preacher dyan eh. You see? Will I be offended? I saw everything. I heard everything. I stayed. Bakit? That's where I grow. I'll not blame. The truth is when you blame, you're portraying karuwagan. You're portraying immaturity. You're portraying doubt on your capacity to respond right. Sabi ko nga kanina sa meeting namin, kahit ganyan po ang trato sa amin, we will not fight him. We will help. We will help. Tutulungan po namin. In fact, ito na po. Sabi ko kay Emerson, Tol, tawagan mo ka ako si tate, ito sasabihin sa iyo. Ha? Tulad kanina, may in-screenshot ako, sabi ko, Tol, isa sa mga member mo, minessage ako, huwag mo na po akong bigyan ng devotion. Padala mo lang yan dito sa pastor na to. Kailangan niya yan. Sabi ko sa kanya, member mo yan, Tol, ha? I'm just telling you, ito yan. Mamaya tumawag na isang member, Pastor, pasensya na po kasi. No. I did not even call your attention, yung isa lang, kasi medyo ito yan, okay? Kinain na siya ng sistema. Baptist ka, tapos ganyan ugali mo sa pastor? That's wrong. Sabi ko, ikaw, gusto lang tanungin, nasa ospital ka ba? Ay, nagpa-check up lang po ako. Oh, that's good. So wala ka sa ospital. Hindi po, okay? So, yung post mo kahapon, hindi kita pinansin dahil okay naman yung post mo eh. Okay? Pero kako ito, nagulat ako. Okay? Tinawagan ka ba ng pastor mo? Opo, tinawagan po ako. Pinagpapaliwanag ako sa iyo. Sabi ko, no, wala kang problema. Pasensya na po kayo, Rocky Raymond. No. I'm okay. Okay? Kasi disoriented lang po yun. I'm not offended. Kasi wala naman nawala sa akin. Okay? Wala nawala sa akin. Naawa lang ako sa reflection ng pastor nyo. Ano tinuturo sa inyo? You cannot blame other people for the direction of your life. Ikaw ang pipili. You will hear preachings here, okay? Pero ikaw ang magbabasa ng Bible sa bahay mo. Kanya nga, Bible Baptist tayo eh. Yung ba tinuro ni pastor na sa Bible, ito ba nandirito? Checkin mo. Para kasi yung Berean Church na pag may nag-preach si Paul, pag uwi na, titignan, nasa Bible ba to? Oo nga, no? Ito nga pala, oh. That's what I did. Okay? I check. You know why? It's your life. It's my life. Huwag kang aangka sa commitment ng iba at huwag kang maninisi. Huwag. Huwag kang maninisi. And we close with this. No one can ruin my life except me. Walang pwedeng sumira ng buhay mo, Johan, kung di ikaw. Okay? Walang pwedeng sumira ng buhay mo, Sophio, kung di ikaw. Walang pwedeng sumira ng buhay mo, Brother Toto, Jerry, kung di ikaw. Walang pwedeng sumira ng buhay ko, kung di ako. Walang pwedeng magtanggal ng blessing mo. Ikaw lang yan. You have to be decisive. Dumating ka sa punto, may kasama ka o wala, magso-soul winning ako. Purihin ako o hindi, magdadala ako ng bisita. Aayusin ko. I am not making my life to live to an audience of people. No, God's approval. Doon tayo. You see? Kung pinagdaanan mo yung pinagdaanan ko, napahiya ko, na binalusubas, na talagang, kung hindi ako matututong, Lord, tulungan mo ko, di bali magsimulang muli, wag lang manatili sa mali, tulungan mo ko, hindi ko kakayanin kung wala ang biyaya ng Diyos. Not all decisions of those who affect us are right, but we have to choose not to follow their footsteps.
Sabi ko nga sa iba kanina, napakinggan nyo to ha, tignan nyo to. Kaya kung pag ginalingan ninyo, ito mapupuri. Pag pumalpa kayo, masisisi na naman kami. Dumikit kasi yan dyan, dumikit kasi dito eh. We need to choose to learn from their mistake. That's why I always say, get the principle, not the personality. Nagagalit pa si BMA sa akin. Ba't sinasabi mo lagi yan? Sabi ko, Tay, pag alis po ng mga pastor, pag nakita ka, yung personality mo iuwi, hindi naman yung prinsipyo eh. Ramil ka ako, magkwento ka. Sabi ni Pastor Ramil, Pastor, pagdating ko po rito siya, unang-una nakita ko po yung tapang niya. Pagdating ko sa bahay, sa church namin late ka na naman ito. Magsilayas kayo. Di naglayasan na member, natira 8. Ganon? Sabi ko, ganon Kako ginagaya, kanya kako dapat makita to on our own personality. Listen, not all decisions that we make are right. Okay? Pero piliin nating tumayo. Piliin nating tumayo, itama, kesa manatiling mali at miserable sa buhay. Don't do that. Okay? Ikaw ang pipili on how far God will use you, on how far God will bless you. We can make our wrong right. Naalala mo sa Zacchaeus? Luke 19:8, ano sabi? At si Zacchaeus ay tumayo. Okay? Ano siya? Kasama sa custom. Kasama sa mga, mga kontraktor. Kasama sa mga may ghost project. Ano sabi niya? Kung ako po ay nagnakaw, narito, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. At kung ako'y may ninakaw pa sa ibang mga tao, ibabalik ko ng 4 na beses. You know what the principle is? Di baling magsimula akong mali, kesa manatili akong mali. Honest is the man who admits his mistake. When was the last time you admit you're wrong? When was the last time you admit that you messed up? When was the last time you apologize? Alam mo kung sino matapang? Hindi yun ang away sa kalye. Hindi nakipagsuntukan sa kalye, nagkaroon ng road rage. No! Brave is the man who makes his wrong right. Matapang ka? Itama mo yung mali mo. You see? Punuan mo yung pagkukulang mo. Ano sabi ko madalas? Kinapalan natin mukha natin gumawa ng mali. Kinapalan ko mukha ko. Kakapalan ko mukha kong gumawa ng tama. Titiisin ko. Kaninong umaga nagising ako, nakita ko yung mga post ni Moreng at ni Dante. Pastor, nandito po kami. Ay, kahapon pala yun. Dumaan po kami ng Pulupandan. Alam mo gawain sa Pulupandan? Naka-cheddar seat na. Kulay pula. Sabi niya, Pastor, ang ganda po. Sabi ko sa'yo, pag nakita mo yung mga cheddar seat yan, kapangit na nun sa atin eh. Anong ginawa nyo? Nag-abot po kami ng pera. Sabi ko, Sabi ko, nagbigay ako ng pera kay Paulo. Sabi ko, Paulo, dagdag mo daw. Bigay mo kay na Moreng, panggastos nila. Binigyan ko ng 100,000. Paulo, at ang sabi, kaunti lang daw binigay mo. Sabi ko, gamitin nyo. Salamat po, Pastor. Nasaan na kayo? Kararating lang po. Sabi ko, gamitin nyo. Kapag may sobra, bigay mo kay Ruth. You see, I ask you, matapang ka ba? Itama mo yung mali mo. Tiisin mo yung consequences. Tama? Mag-apologize tayo. Smart is the man who chooses to benefit from the weakness and mistakes of others. What does it mean? Okay? Naalala yung sinabi siya, wise. Say wise. Come on, wise, wise. Ano yung wise? I learn from my mistakes. Say it. Wiser, say it. I learn from others' mistakes, right? Natuto ka eh. Wisest, say wisest. I learn from others' success. Paano ka matututo? Makasarili ka. Tama? Kung natututo ka sa tagumpay ng iba, dapat mas maayos ka. Nakita mo ng mali, ginawa mo pa rin. Tanga yan. Diyan na pinalo, pumuloy ka pa rin. Yan na yung mali. Itinuloy mo, mali. Honest, pag inamin mo yung kamali mo. Brave, pag itinama mo. Smart, pag pinili mong makita. Diyan na siya nagkamali, diyan na siya pinalo, diyan na siya panagalitan. I will learn from it.
God created us with a volition so we are free to make our own choices. Bawat isa sa atin are free to choose our responses. Sa bawat sitwasyon, sa bawat isa. We cannot control yung circumstansya, kailan uulan, sino mabubulis sa'yo, you cannot control that. But we can choose how we will respond. No one can ruin my life and your life except me. Many people start in life out well, but they end up progressing poorly. Bakit? Hindi natuto. I ask you, nasan ka 5 years from now? Nasan ka 10 years from now? Nasan ka? Do you dream big because you serve a big God? Do you correct your mistakes? Tandaan mo, you cannot live on others' commitment. You cannot blame others for your life. You cannot. No one can ruin your life except you. When the things of the world matter more than God, you miss God's best. You will only pass this way life. Once lang yan, once. Wala nang ibang Roxanne or Eve na pwedeng mabuhay dito. Wala na. Isa lang. Will you grab it? Or will you hold it? Or will you let go? It's your choice. Gagalitin ka na iba, aasarin ka na iba. Pero pag matibay ang kapit mo sa Diyos, you will not be affected. You will learn from it. You will be brave to correct your mistakes. You'll be honest to make your mistakes. You'll be smart kasi natuto ka sa iba. Ang tanong lang, will your life get God's best? Shall we all stand up, please? Father, we thank you. Salamat po. Turuan mo kami to understand what are we going to do with our life. Help us to stop excuses. Help us to stop blaming others. Help us to decide for our future. Tulungan mo po na maging beneficial kami kasi we take the initiative. Tulungan po, pwede kami maging close sa'yo. It's our choice. Pwede kami maging prayerful, it's our choice. Pwede kami mag-akin ng kaluluwa, maging cheerful giver, it's our choice. We will not allow others' commitment maapektuhan kami. We will make our own faith story. We will make our own blessing. We cannot blame others. And no one can ruin our lives except us. Help us to make our wrong right. While heads are bowed, eyes are closed, will you come at the altar and say, Lord, help me. Help me to be responsible. Help me to be beneficial to as many as you will allow me. Dito po sa altar. God bless you. Okay. I want you to go to your family and please do pray for Doc Henry, Joy, and Paulo. They're still in the hospital. Okay? Expect that.
please do pray for them. Father, we thank you. Help us to make our own journey of faith. The success that you're going to give will be imprinted to our life story. We cannot live on others' commitment. We cannot blame other people. More so, no one can ruin our lives except us. Tulungan mo kami yung responsible, tulungan mo kami yung lumago, tulungan mong piliin namin ang mapalapit sa iyo. Kasi wala kaming choice kundi suklian ng pagmamahal mo sa amin, ng pagmamahal. Hindi namin gagawin to kasi napilitan kami. Hindi dahil sa gusto lang naming magbiyabang, kundi naintindihan namin, iniwan mo langit, pinanganak ka sa sabsaban, namatay sa krus para sa amin. And the only reason why we can love you because you first love us. Kanya hayaan mo po ang lahat ng pagkilos namin. Ang pagsusundo ng bisita, paglilinis, pagmiminister, pag-aakay, lahat ito'y gagawin namin kasi mahal ka namin. Kasi minahal mo kami muna. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Let's all stand up, please. Okay, let's sing our offering song. Give it right this time.